Magandang umaga po sa atin pong lahat, mga kapatid, at sa atin pong mga kaibigan, no? Sa umagang ito ay tayo po ay magbasa ng talata sa banal na kasulatan na may kinalaman po ito sa mga huling araw kung ano na ba talaga ang kaganapan. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, pakidalaw naman yung akin pong YouTube channel, no? I-type lang po ninyo Edgar Andy Bago, at pag nakita na po ninyo, paki-subscribe naman, and then paki-like, and then mag-comment na rin kayo mga kapatid at mga kaibigan, and then hit notification bell para updated kayo sa ating bagong mga video na atin pong i-upload. Sa umagang ito mga kapatid at mga kaibigan, hayaan po natin na ang banal na kasulatan ang siya rin po ang magpapapatunay kung ano na nga po ba ang kaganapan sa atin pong mundo. Ganito po ang wika ni San Pablo sa aklat po ng ikalawang Timote, kabanatang 3, 1 hanggang 5. Ganito po ang atin pong mababasa. Datapwat alamin mo ito na sa mga waling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmamalaki, mapagtungayaw, maswain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palibantangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. 4. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaibigan, mga kapatid, insakto po ang wika ni Apostol Pablo. Na ang sabi nga po ni Pablo na datapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon mapanganib. Kung nakakita po natin at mapapansin po natin mga kaibigan at mga kapatid, na ang ating pong panahon ngayon ay hindi rin po masasabi natin na ligtas. Bakit nga po? Ay pati ang ugali ng tao ay apektado na, no? Ang mga tao ngayon ay talaga naman ay iniisa-isa nga ni Apostol Pablo dito na sabi nga dito, sapagkat ang mga ito ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So ibig sabihin, wala po silang ibang inaatubad kundi yung kanilang sarili, no? So wala po silang pakialam sa iba, no? Ang kanila lang iniisip yung kanilang sarili, pero wala silang pakialam. Yung sa madalit sabi, wala silang pakialam sa kanilang paligid, no? Wala silang pakialam, lalo na't may kinalaman sa espiritual. Kundi ang ila lamang inaatupad, kundi ang kanila ding sarili. Ano pa? Maibigin sa salapi. Dito makikita natin mga kapatid at mga kaibigan, ang iba hindi na kontento. At nakikita naman natin ngayon kahit 24/7 sila po ay nagtatrabaho, no? Ay dahil sa pag-ibig sa salapi, mga kaibigan at mga kapatid, minsan nakakalimutan na tayo na mayroon pala tayong Diyos, no? Ang iba naman sa sobra sa daming pera, no? Ang kanilang pinaka-Diyos na lang ang pera. Hindi na nila nakakalimutan yung nagbibigay ng pera. Wala nang iba po ang atin pong Panginoon. At ano pa mga kaibigan at mga kapatid, mayayabang, no? Makikita natin ngayon na minsan ang ugali ng tao ay talagang napakayabang. Sabihin nila, ako ang sikat, ako yung ganito, ganyan. So, grabe, no? Ito po ay lumalaganap na mga kaibigan at mga kapatid sa buong mundo. At ano pa, mga mapagmalaki, yan. Ibig sabihin mga kapatid, yung mapagmalaki, yung talagang ma-pride, no? Hindi marunong magpakababa sa kanya pong sarili. Ano pa? Mapagtungayaw, no? Sa ibang salin ay hambugiro. Yun. Ano pa dito mga kaibigan, mga kapatid? Maswain sa mga magulang. Ito po.
nakikita naman natin, ebidensya, mga magulang. Wake up na kayo mga magulang, wake up na rin kayo mga kabataan. Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, pati ang ugali ng kabataan ngayon ay wala ng galang sa kanilang mga magulang, no? Minsan binabastos na nila, no? Hindi na sila marunong gumagalang, no? At kailangan natin igagalang yung ating mga parents, mga kabataan, no? So matuto na tayo. At pag hindi natin ginagalang yung ating mga parents, ay mas lalo na hindi po ninyo ginagalang ang atin pong Panginoon. So malaki po yung parusa pagdating ng panahon. And then ano pa ang binabanggit dito? Mga walang turing, mga walang kabanalan. So ibig sabihin, pag sabing walang kabanalan, ito po ay, ang ginagawa po nito ay puro kasamaan, no? Kasi hindi po nila pinapractice ang kabanalan, kundi ay puro na lang kasamaan ang kanilang ginagawa. Walang katutubong pag-ibig, ibig sabihin walang pagmamahal, no? Hindi nila pinapairal yung pagmamahal sa kanilang kapwa, no? Kaya nga tinuturuan tayo ng ating Panginoon na love your enemy, love your neighbor, no? Dapat ipairal natin yung pag-ibig, kasi pag meron tayong pag-ibig sa ating komunidad, meron tayong pag-ibig sa ating iglesia, meron tayong pag-ibig sa ating pong tahanan, ay maniniwala ako mga kaibigan, ay hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na gulo, kasi meron po tayong pagmamahalan, no? And then ano pa ang sabi dito? Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palibantangin. Isa pa to mga kapatid, yung gumagawa tayo ng mga kwento na wala namang kwenta, na ito po ay nakakasira sa atin pong kapwa. So kailangan po natin mga kaibigan at mga kapatid na unti-unti, no, na aalisin po natin, lalo na itong pagmamarites, kung sa bagong termino ngayon, no? Pagmamarites, pagmamarkar, pagmamarisol. So ito po ay malaki pong And then ano pa mga kaibigan, mga walang pagpipigil sa sarili. Ito po, walang control, no? Madaling magalit, no? Para bang masyadong hyper mga kaibigan. So kailangan natin i-practice natin itong pag-control, no? Yung pagpipigil, kailangan natin yan. Kasi pag wala kang pagpipigil, marami kang masagasaan na kapwa, either sa sulod sa iglesia, either sa loob ng ating bahay, sa ating pamilya, either sa ating komunidad. Pag wala kang pagpipigil, marami kang masagasaan na mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ano pa? Ang sabi dito, mga mabangis, ito po yung mga matatapang mga kapatid, no? At totoo ay dapat i-practice naman natin yung pagkatalawan, no? Lalo na nandun na tayo sa atin pong Panginoon, no? So dapat yung magiging matapang ka, no? Na sa hamon ng buhay, hindi yung matapang ka na naghamon ka ng suntukan. Ano pa? Hindi maibigin sa mabuti. Ibig sabihin na ang papel nito ay talagang gumagawa siya ng masama, kasi wala siyang pag-ibig, no? Sabi dito, hindi maibigin sa mabuti. So ibig sabihin, ang kanya pang inibig ay masama, natural. And then ano pa? Mga lilo, mga mamatigas ang ulo. O yan, marami ngayon, no? Lalo na sa mga kabataan, matitigas ang ulo. Pag inutusan mo, pag inadvisean mo, tinuturuan mo, hindi tumatanggap ng pagtuturo. Ano pa? Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos yan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, no? Pag tayo po ay nag-aalok ng krusada, tayo po ay nag-iimbita para sa ating pupunta sa church, tayo po ay nag-aalok ng Bible study, wala silang panahon, no? Wala silang panahon. Pero pag pupunta sa mga kalayawan, o ano pa dyan mga kaibigan, mga kapatid, lalo na ngayon sa dumating itong cellphone, talagang napakabisi na ang mga kabataan, mga tao, no? Kahit saan na lang naglalaro ng mga ML, no? Wala nang panahon, no? Kaya sabi dito, maibigin sa kalayawan kaysa Diyos. So makikita natin yan. Ito po ay hula na talaga ni Apostol Pablo, na ang sabi pa dito, na may anyo ng kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin sa mga ito. So ibig sabihin, ito po yung payo ni Apostol Pablo na dapat nating layuan itong mga ugali ng tao, no? So kung mayroon ka mang ugali
na nababanggit natin dito at nababasa na ikaw man ay merong ugali na maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapagtungayaw, walang galang sa mga parents, walang pagtitigil sa sarili, mabangis, at ikaw naman ay umiibig sa kalayawan, hindi umiibig sa Diyos, siguro ito na po yung panahon para tayo po ay gumising sa ating pananampalataya, tayo po ay magbago, kasi alam naman natin, dalawa lang yung ating pupuntahan mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang pupuntahan natin, langit or imperno lang. So kung naniwala kang may Diyos at naniwala kang may langit, so dapat natin na bigyang pansin ang salita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay maiksi lang yung atin pong pag-aaral at sana marami po kayong natutunan. So ulitin ko lang, huwag po ninyong kaligtaan at kalimutan yung akin pong YouTube channel. So i-type lang po ninyo Edgar Andy Bago, at kung makita naman ninyo, paki-subscribe naman, paki-like na rin at mag-comment na rin kayo at hit notification bell para updated kayo sa susunod nating i-upload na mga video na may kinalaman ito sa either sa social, no, sa atin pong spiritual, and then physical. Ito pong atin pong channel mga kaibigan, ito pong ating channel, no, YouTube channel, binubuo po natin to sa apat na social, mental, spiritual, and physical. So sana mga kaibigan at mga kapatid at paki-support naman itong akin pong YouTube channel, no? So maraming salamat sa inyong pong pagpapanood, sa inyong pagpakikinig, at salamat na rin sa inyong pag-subscribe at pag-share. Maraming salamat at tayo po ay manalangin. Mapagpala namin o Diyos sa umagang ito, kami po muling nagpapasalamat at nagagalak sa patuloy niyo pong pag-iingat sa aming pong buhay. Pagpalaan niyo rin po ang akin pong mga viewers, lalo na sa akin pong mga subscriber. Nawa ay magiging ito po ay magiging taytayan at isa din po sila na mag-support nito. At sila po ay nag-share ng mga salita ng ating pong Panginoon. Sa umagang ito, kahit pangit ang amin pong panahon, sana po ay pagkalugmo sa amin ang mga panalangin mula po sa inyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. So God bless at have a nice day mga kaibigan at mga kapatid.